Hello, magandang umaga po. Ay pag-usapan natin ang yung ating sistema ng katarungan sa Pilipinas. Ito po yung isa na paulit-ulit na nangyayari sa ating mga korte. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko na manatili yung sistema ng katarungan ngayon na pinipilit ng Supreme Court. Dito ay makikita natin na sinasalig lamang, inaasa lamang ng Supreme Court sa mga judge ang desisyon sa lahat ng kaso. Ang problema, ayaw kilalanin ng Supreme Court yung mga bias at pagkakamali ng mga judge. At ayaw nilang kinilala, hindi nila kinilala yung maraming judge na sabihin natin na bobo. Yung aking ipresenta sa inyo ay isang halimbawa na kung saan ang judge dito ay bobo. Kung ganito mangyari, wala po talaga mangyari sa ating bansa. Kahit saan man lugar ng Pilipinas, ang mga judge natin nagyayabang, kunwari, napili sila, feeling nila meron na silang karapatan na sumigaw na sasabihin sa'yo, ay judge ito. Ngayon kung judge ka, ay hindi ka nagkakamali. O bobo ka o matalino ka. Ang problema po natin sa judge na to ay mas maraming beses po nangyari na may mga judge tayo na minsan hindi mo alam kung nag-aaral ng batas o hindi. Ang ehemplo na ipakita ko sa inyo, isang ehemplo na ang judge ay hindi niya sinunod ang batas. Dalawang batas ang hindi niya sinunod dito. Batas kung paano kilalanin yung suspect sa labas ng korte. At batas kung ano ang pagtingin sa isang kaso na krimen ng robbery. Ang tanong dito ay ilang pang-hold up ba, ilang robbery pa ang meron kung ang isang tao o hold upper ay umakyat sa bus at hinold up ang lahat ng mga tao sa loob ng bus. Ilang hold up bang nangyari? Sa batas po natin sa Supreme Court, paulit-ulit na lang nagdesisyon, may tinatawag po One Criminal Resolution Theory. At iyan po inapaloob sa Article 48 ng Revised Penal Code. Kumbaga, sa paulit-ulit na desisyon ng Supreme Court, kahit na ilang dekada na itong desisyon na ito, itong judge na tatalakayin ko ay hindi niya pa rin sinunod. Kaya, although hindi ko siya pangalanan, pero makikita mo yung desisyon, ipapakita ko sa inyo. So, dalawang punto rito naglaban-laban na ipinaglalaban ko na bobo ang judge na ito. Hindi naman ako maniwala na nabenta ito o binenta yung decision kasi hindi naman po mapera ang kumakaso. Kundi sadyang kabubuhan lang talaga. So, ibig sabihin, ito po yung korupsyon na hindi nakikita ng mga publiko kasi sa loob ng korte. Normally, kapag korte, ay takot ang mga tao na magsalita laban sa mga judges. Sa laban po sa mga, minsan yung ego tripping lang, yung pride, kahit mali, panindigan. Yan po yung mga judge natin. Kaya nga po, dahil ito po ang isa sa katotohanan na nagpapatunay na wala po tayo makukuha na magandang katarungan, magandang hustisya o tamang hustisya. Na dapat ang may kasalanan lang talaga dapat ang parusahan. Dito ipapakita ko sa inyong isang ehemplo. Bahala na judge kung malalaman mo kung sino ka, if every people there who would see na mali ka, mali ka. At ipakita ko rin dito yung kabubuhan ng Public Attorney's Office lawyer.
matawagin ko siguro hindi kabubuhan kundi hindi lang ginagawa ang trabaho. Pero may halong kabubuhan in the sense na very basic. Ano bang basic sa Tagalog? Simple lang ito para para hindi alam. Okay. Bago ko ang 3 punto po ang aking ipupunto rito na kung saan lumalabas talaga na bobo ang judge nito. Kasi hindi naman ako maniwala na binigyan siya ng pera. Unang pagkabubuhan niya, yung kilalanin niya ang paraan ng pagkilala sa isang suspect sa pamamagitan ng tatanungin mo yung mga biktima. Sa ating paulit-ulit na desisyon ng Supreme Court, pinagbabawal po sa mga pulis at mga investigators, kasama na si Lacson dyan, pinagbabawal ang pagtatanong sa mga biktima kung ito nga ba yung tao ang suspect o hindi. Kung ito ba hindi suspect, kundi pag-usapan, ito ba yung taong bumiktima ng hold up sa inyo? Yan ang tanong. Paulit-ulit na sinabi ng Supreme Court na sa panahon, halimbawa may pagkakataon na nahuli ang isang tao na sa akala ng pulis, yan po gumawa ng krimen. Alam ng pulis na kailanganin meron silang ebidensya na walang duda o proof beyond reasonable doubt patungkol sa pagkilanlan ng isang tao na tinuturo na siyang gumawa ng krimen. So, itong talakay natin, iniutos po ng Supreme Court. Halimbawa, may isang taong nahuli at may mga biktima, may isang biktima. Lumapit sa pulis. Siyempre, base po sa kung anong response, kung caught in the act ba o di kaya hinahabol, hot pursuit operation. Tsaka kung may nahuli, halimbawa may nahuling tao. Ang nahuling tao, ano ang gagawin ng mga pulis? Makinig po kayo mga pulis ngayon na nakikinig sa akin, ng investigador. Lagi lang po ulit-ulit na mali ito. Ito po, ganito po yun. Paulit-ulit sinabi ng Supreme Court na kapag may mahuling tao at gusto ng pulis alamin kung itong tao nga ba ang gumawa ng krimen, may tinatawag po tayo na ginagawa ng pulis normally sa, ayoko naman insultuhin mga mga katalinuhan ninyo. Ang normally ginawa, tatanungin ang biktima, ito ba siya, ito ba siya, ito ba siya, ito ba yung nang-hold up sa'yo? Ngayon, yung tanong ba na yan, magagamit ba natin na ebidensya sa korte? Kasi sa korte po, proof beyond reasonable doubt. Hindi pwede yung may tamang duda. So may tinatawag po na suggestive. Parang nagbibigay ng coaching tip o di kaya nagsasuggest sa biktima, ituro nito. Kaya ang kasong talakayin ko ngayon ay tungkol sa isang tao na itinuro siya ng mga suspect sa police station. Nang tinuro siya ng mga biktima, siya nga. Kinulong, kinasuhan, tinanggap ng korte ang kaso at sinintensyahan. Ang isa sa binasihan ng suspect ng korte, ng judge nito, sa pagdeklara na guilty beyond reasonable doubt ang taong ito ay yung police identification sa loob ng istasyon ng pulis. Ang ginawa ng pulis dito sa kasong ito ay nilabas ang isang akusado at tinanong yung mga nagrereklamong biktima na hinold up. Siya bang nag-hold up sa inyo? Opo.
6 na biktima na kumakain sa isang samgyupsal restaurant noong panahon na pinasok sila ng holdupper at hinuldap sila isa't isa. Ang mga holdupper po, hindi ako mababa bilang ang mga 6 ay nakasuot ng helmet. Kung nakasuot ng helmet, hindi nila nakilala, sabi nila. Sabi ng mga biktima. Tapos, isa doon sa 6 ay hindi nakasuot ng helmet, kundi nakasuot lamang ng face mask. So, nakasuot ng kadamit. Tandaan nyo, nakadamit siya ng parang 3/4. Hindi naman long sleeve masyado. Pero hanggang dito na t-shirt. Kulay itim na may disenyo sa harap. At nakamaong na itim. Yan ang nakikita ko sa CCTV. Ito po ay nabalita sa GMA7. Ngayon, ang isa sa mga aspeto rito ng hinuli ng pulis ay tinawag kagad yung mga biktima na nagreklamo. Ito ba yun? Ito ba yun? O, sabi ko nga kanina, sinabi ng biktima, yan nga po, yan nga po. O, ano ngayon ang doktrina dito ng Supreme Court na paulit-ulit iniutos sa lahat ng mga judges na hindi naman sinunod ng judge na ito? Ang sabi ng Supreme Court, kapag magkaroon ng pagkakataon ng pulis na alamin ang taong suspect na nahuli ba o di kaya hindi nahuli, na siya nga ba yung ng biktima, ay kailangan mayroong police line-up. Ibig sabihin ng police line-up ay isang suspect na nahuli ng pulis, ipatayo doon ng mga 5 pa katabi. Tanungin ngayon ang mga biktima, sino sa 5 ito ang nang hold up sa iyo? Kapag itinuro ng suspect ang biktima, yan po siya. Ito po yung pangatlo, ito po yun. Pagka ganun, mataas ang uri ng ebidensya na yan. Kasi may pagpipilian. Kahit na marami pang ibang tinayo sa tabi niya, nakilala pa rin siya. Yan ang utos ng Supreme Court. Na paulit-ulit yan, kaya kayong mga pulis na nakarinig sa akin ngayon, kung investigador man kayo o hindi, may pagkakataon na may nahuli kayong tao at gusto nyong sa trabaho ninyo, sa pagiging sa matinding kagustuhan nyo na mapatupad ang trabaho nyo na maghanap ng katarungan sa unang pagkakataon. Kasi kayo ang unang pagkakataon, lagi responder kay mga pulis. Sa sobrang galak ninyo na solve din yung problema ng krimen, ay huwag niyong kalimutan, kasi lagi kayo nakakalimot eh. Huwag niyo pong kalimutan na ang batas po sa police lineup ay ipatayo mo yung nahuli mong suspect, magtawag kay ibang tao na kasing itsura o kasing laki ng suspect na yan, at ipatabi mo tumayo. Kahit 5 lang pwede na yan. At tawagin mo ang biktima. Sino sa 5 dito na nakatayo ang nang hold up sa iyo? Kapag itinuro na ng biktima, ayun, malapit-lapit ka na sa proof beyond reasonable doubt. Actually, proof beyond reasonable doubt na yan. Kaya nga lang, wala pa yung paglilitis sa korte. Dadalhin pa sa korte yan. At uulitin yan pagdating sa korte, ipakilala. Sino sa mga tao rito sa loob ng korte ang tao na nang hold up sa iyo? Ganun lamang ang tanong. At kung nakilala pa niya, matindi. Kailangan walang suggestion sa pulis. So ngayon, halimbawa, sa pagkakataon na wala kayong nahuli, pero marami kang litrato kasi ikaw magaling na investigador ng pulis, marami kang files ng litrato na kilala mo namang hold up o hold upper sa inyong lugar. Kaya meron kang files. Sasabihin mo ngayon siya na hold up, hindi makikilala mo kaya yung nang hold up sa iyo kung may pakita sa iyo? Kung makikita mo muli. Opo. Yun pa din sa biktima, ganun eh. Opo.
Okay, may papakita ko sa line up ko mga litratong ito. Sino sa mga litratong yan ang nang hold up sa'yo kung meron man? Eh, siyempre, ang police principle, kung sino nang hold up, malamang ang nang hold up po ay may mga record na yan. Kasi wala pong taong nang hold up na first timer. Kasi ang unang time na mang hold up yan, palpak pa yan. Pero kung sanay na, bali wala. Pag base sa kwento ng biktima, kapag natansya ng pulis na, sanay mang hold up. So, ibig sabihin, nasa grupo ko ito, marami akong mga records dito ng mga tao na ako lang nakakaalam para hindi naman masira ang tao. Ilalagay, hindi ko siya ipapublish, kundi ako lang nakakaalam. At gagamitin ko lamang ito kung may pagkakataon na mayroong biktima na lumapit nagreklamo at base sa investigasyon kung paano niya kinwento, paano nangyari biktima, malamang itong mga taong ito na hawak ng files ng investigador ay andito. Ganon po kagaling mga investigador ng pulis. Yung mga pulis na magagaling. Nagtatago sila ng kanilang sariling files ng mga kriminal sa loob ng lugar nila sa kanilang tinatawag na AOR, Area of Responsibility. Kaya malimit ang pulis magsabi, area ko yan, area ko yan. O, ngayon, kung wala kang nahuli, ikaw na pulis wala kang nahuli, anong gagawin mo para makilala mo? Ipakita mo ngayon kung mayroon kang hawak mga litrato. Kailangan tabihan mo ng mga litratong ibang tao. Hindi pwede na yung litrato lang yun. Kaya at ipakilala. At magkikilala ng suspect yan. Ano nga, biktima. Kung andon yung nahulapper. Pero dito sa kasong ipapakita ko sa inyo, napakalaking sampal ito sa judge. Pwede natin ipakita kung pangalan ng judge mamaya. Ay, Andres Centino. Kamag-anak ko ito. Centino apelido. Hain man sila, sir. Kinsagi imong pangutana katong mga biktima. Basta diri na tabo sa kwan. Diri na tabo sa probinsya. Sa malapit sa na probinsya sa Manila. So anyway, ang kasunod na kapalpakan ng judge dito ay ganito. Paulit-ulit na sinabi ng Supreme Court na pag mayroong hold-upan na nangyayari, kahalintulad ng isang hold-upper na umakyat sa bus. Halimbawa, puno yung bus sa upuan. Kung mapupuno, 60 o 6 na po yung nakaupo. At hinold up niya ang lahat na 6 na po. O siyempre, hindi kaya ng isang tao lang yan. Kakayanin niya kung mga 5 sila o 3 sila ng mga hold-upper. Habang ang isa nakabantay sa baril, may humahawak ng baril. Kung sino man ang pumalag, baka may mga pulis din sa loob ng bus. At yung 2, naglilimas. Normally, ganun ang senaryo sa mga pelikula na napanood natin. So ngayon, nang hold up ngayon sila. 60 yung pasahero, hinold up lahat. Bawat tao, kinunan, tag 10,000, 20,000, 2,000, o mga cellphone, lahat-lahat, dilimas. Ang tanong, simpleng tanong ng ito. Ilang krimen ng pang-hold up ba ang pwedeng i-convict sa 3 ito sa kasakali sila ay mahuli, malitis, at mapatunayan na sila ngayon ng hold up? Ang tanong, ilang kaso ng pang-hold up ang pwede isentensya sa kanila? 6 na pong hold up ba? Ang sagot, pabalik-balik na sinasabi ng Supreme Court ang doktrina na one criminal resolution theory na hango po ito sa Article 48 ng Revised Penal Code. Iisa lamang ang balak nila at isang beses na ginawa, isang panahon, isang lugar. Sa bus lang. Ang sagot ng Supreme Court dyan ay iisang krimeng pang-hold up lamang ang pwedeng isentensya para sa mga 3 ng hold up na ito. Pero dito sa kasong pag-usapan natin, sinabi ko kanina, nangyari po ito sa Samgyupsal Restaurant. May pumasok na 6 na tao. Ang 5 naka
helmet. So, hindi makilala. Tapos, yung isa, naka-face mask. Pero kahit naka-face mask, hindi mo pa rin makilala. So, ngayon, ang tanong, ilang hold up ba ang nangyari kung ang lahat na kumakain sa oras na yon ay hinold up ng mga hold upper na ito? Akalain mo ba naman? Sinabi ng judge na ito? Oh, judge, gross ignorance of the law sinasabi mo, ha? Sinintensya niya kung ilang tao ang na-hold up dyan. Ganon din ang dami ng sentensya. Kita mo kabubuhan? So, maniniwala ka pa ba ngayon sa ating sistema ng katarungan? Hindi po lahat ng judge ay matalino. Yan ang problema na hindi nire-recognize or hindi kinikilala ng Supreme Court natin. Kita mo, hindi mo sinunod at judge. Ayaw kong banggitin pangalan mo. Pero malalaman mo na ikaw ito kung mayroong tao na kung naririnig mo ako nagsasalita ngayon. I dare you tell, I will not name your name. Pero please lang, makiusap lang ako. Huwag nyo na pong ulitin ito. Oh, yung apo ko. What? They have to see. Oh, what is that? Okay, pasensya ng apo ko. So, iyan po ang dapat nating alalahanin mga judge. At kailangan din alam ito ng mga pulis. At kailangan alam din ito ng mga piskal. Ang daming mga piskal kaya na palpak. Pati yan si Buying Rimulya, palpak din yan. Ang daming kapalpakan na ginawa yan. Nagkunwaring mamagaling. So ito itong dalawa na pangalawang batas na hindi sinunod. Ang lahat po kasi ng desisyon ng Supreme Court, paulit-ulit, ay basta desisyon yan patungkol sa issue sa kaso, ay magiging bahagi na ng batas ng Pilipinas. Yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Sa ating Civil Code of the Philippines. All decisions of the Supreme Court concerning a case, insofar as the issues involved, shall form part of the law of the land. That is Article 8 of the Civil Code of the Philippines. Pero ano nga naging kasalanan ng judge ngayon? Ito, 2 punto ng kasalanan niya. Siya po ay pwedeng kasuhan ng akusado na sinintensyahan niya sa pagkakamali ng judge nito. At ang kaso laban sa judge nito ay paglalabag sa Section 3 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas o Republic Act 3815. Yan pong pagkasalanan na iniutos ng Article 3 na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ignorancia lihes, niminim excusat. Yan po ang nilabag ng batas ng judge. Kaya, pamilya nitong akusado na lumapit, humingi sa akin ng tulong, I just made it a point na magkaroon ako ng hiwalay na programa patungkol lamang sa mga sistema, mga kabulukan ng ating mga korte, kabulukan ng ating mga pulis, kabulukan ng ating mga piskal, kabulukan ng ating public attorney's office na siyang sandigan ng mga tao na walang pera, paano sila idepensa. Mamaya, sasabihin ko ang pangatlo na kapalpakan ay kapalpakan naman din ito ng ng public attorney's lawyer. At isunod ko rito yung kapalpakan din naman ng judge pa rin kasama kapalpakan ng pulis at kapalpakan ng attorney's office. So, ito. Ang pangatlong kapalpakan ng judge na ito ay ganito. Yung kanyang pagtanggap bilang ebidensya laban sa akusado, yaong
pagsabi o pag-amin ng public attorney's lawyer na ang akusado nang hinuli siya ng mga pulis na nagpapalo up at ang damit na sinuot niya nung siya hinuli ay ganun din ang damit kuno sa tao na nakikita na naka-face mask, pareho daw ang damit. Ang katotohanan, ibang damit. Yung damit ng taong inuugnay sa akusado na siya daw yun ay 3/4 or long sleeve na t-shirt na itim na may tatak at nakamaong na shorts. Pero yung akusado na hinuli ng mga pulis na nagpanggap na vlogger ko no, na yung akusado na hinuli nila ay nagluluto ng kikiam. Bumibili ng kikiam yung mga pulis at sinabi ito. Anong ginawa ng pulis? Nag-report ang pulis na yung damit daw na ginamit doon sa pag-hold up ay iyon din daw ang damit na sinuot ng akusado nung siya'y hinuli ng mga pulis. Ito mga pulis ito, dapat ikulong ito sa sala na falsifikasyon, pagpapalsify ng ebidensya. Kaya humanda kayo kung nakakarinig ba ng mga pulis na yun. Hindi ko babanggitin kung anong bayan ng pulis. Maghanda-handa na kayo kasi sabihin ko to sa mga biktimang pamilya na kakasuhan kayo ng falsification. Na pinapalabas ninyo na yung akusado ay suot pa ang damit na ginamit kuno sa pag-hold up nung ang akusado ay hinuli. Ang problema ng mga pulis ay naglabas ng CCTV sa balita ang GMA7. At makikita mo sa GMA7 na balita, ang damit ng tao na hinuli nila ay iba. Shirt sleeve at iba ang printing, parehong itim. Diyan pa lang tapos na laban, matanggal pagka-pulis ito, mga pulis ito. Ang dami ko na kayang pulis na patanggal. Ang pinakahuling pulis na patanggal ko ay yung lahat ng unit sa General Trias Police Station. Unit ng PIDEG, Drug Enforcement Group ng mga pulis. Kamalas nila. Yung isang hinuli nila, kinasuhan nila, ay kinikwento nila sa piskal at saka sa korte na bumili daw sila by bust operation daw. Pagkatapos na huli. Ang problema nila, sa katabi na parlor, may CCTV. Nang lumabas sa CCTV, ang CCTV ay hindi nagsisinungaling. Lumabas sa CCTV na dumaan lamang ang mga pulis, andon sila sa loob ng sasakyan nila na Innova na kulay green ata yun, mint green or gray. At bumaba ng bigla ang mga pulis sa Innova at yung tao na naninigarilyo, siguro mga 20 years old, naninigarilyo, nakatayo, nakasandal sa pintuan, hinuli nila na walang kabog-abog. Nakatakbo pa yung tao. Hinabol pa rin nila at pinusasan. Anong nangyari? Kinasuhan nila. Ang problema, kinasuhan namin ang mga pulis na ito sa Internal Affairs Service, IAS. Lumabas ang desisyon ng IAS, lahat ng unit kasi ang style ng mga pulis, pag ang kasama nila may huli, palista din ang pangalan nila lahat. Kaya lahat ng mga pulis na nakalista doon sa paghuli sa kasong yun, tanggal. Dismissed from the service. Kaya kayo mga pulis na nakikinig sa akin ngayon, ayusin niyo po yung trabaho ninyo. Kasi hindi niyo alam na mayroon palang CCTV. O yung ibang pulis na to na pinarusahan ng 6 na buwan na suspension. Buti lang suspension. Ibang grupo naman ito. Police Quezon City naman ito.
Ano naman ang ginawa nila? Pumasok sa isang kwarto sa Quezon City at kinuha-kuha yung mga computer. Kinasuhan nila ng computer kung ano ay ginagamit sa sex trafficking. Baba. Nagkataon, abogado pa ako noon. Nagreklamo sa akin ng kliyente ko na wala man lang kaabog-abog, pumasok, kinuha mga computer. Tapos kinasuhan na kami ng sex traffic, ng trafficking in persons. So, ang ginawa ko, nagpahanap ako ng CCTV. Ayon, nakakuha ko ng CCTV. At gamit ang CCTV na yun, pero bago ko nakakuha ng CCTV, ang ginawa ng mga pulis Quezon City na ito, pinagtatanggal nila, pinaggigiba nila, lahat nakita nila ng kamera. Malas lang nila, may isa pang kamera doon na nakatago. Kaya, pag tinignan ko yung CCTV, nabibilang ko ang computer kung ilang computer ang binaba. Nabilang ko 41 sets of computers. So, nangyari, kinasuhan ng mga pulis na ito ng trafficking ang mga naging kliyente ko sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang kinaso nila ay nilagay nila na 35 computers ang kinupiskan na kinuha nila doon. Dito. Hindi ko na sila nilabanan sa issue na kung totoo ba o hindi ang trafficking. Dito ko na sila nilabanan sa issue. Kinasuhan ko sila sa IS din ng pagnanakaw ng 6 na computers. Yun pala, nang tinanong ko, yung official nila nang hingi ng computer at saka iba, kani-kanya silang kuha. At ang ginawa nila, ni-report nila na ang nahuli nila, 35 lang. Ayun. Wala silang pambayad sa tuition ng kanilang mga anak, mga pulis na ito. Nakikiusap sila sa akin. Sabi ko, wala na sa kamay ko ang desisyon. Nasa desisyon na yan ng Internal Affairs Service. Kaya po, mga kababayan ko na nakikinig sa akin, maasahan po yung opisina ng Internal Affairs Service ng PNP. Kahit kapwa nila pulis ay pinaparusahan nila. So dalawang kwento, kinikwento ko, totoong buhay yan, totoong nangyari yan. So ito naman, balik tayo sa kaso na pinag-uusapan natin. Yung kapalpakan una ng pulis, sinabi ko yung nag-identify na isang tao lang. Mali yun. Suggestive yun. Hindi magiging proof beyond reasonable doubt yung identification na nangyari dyan. Yung pangalawang palpak dito ng pulis, yung nagdeklara sila sa kanilang arrest affidavit na nang nahuli nilang pulis, ang akusado ay nakasuot ng itim na long sleeve at nung hinuli nila. At iyon din daw yung long sleeve na itim ang ginamit, ang sinuot ng taong naka-face mask nung nag-hold up sa Samgyupsal dyan sa Cavite. O binabagit ko ng Cavite. Ang mali ng pulis dito ay hindi iyon ang sinuot ng tao ng hinuli nila. Wala dun. Wala, hindi ganun. Ang sinuot ng tao doon na t-shirt na hanggang dito. At napapatunayan na t-shirt ang suot nito dahil nilabas pa ng GMA7 na balita. At nakakuha sa video sa CCTV ang suot habang nag-aaresto sila. Habang nagkukunwaring vlogger. So, iyan ang kapalpakan ng mga pulis. Actually, nang nalaman ko, nag-usisa ako, ang ginawa pala ng pulis na yon ay pinasok ang bahay ng tao. Naghanap pati mga labahan, hinanap, lahat ng aparador, binuksan. Pero wala silang search warrant. Ang tao hinuli na sa labas ng bahay na nagtitinda ng kikiam. Tapos pinasok nila yung akusado sa loob ng bahay. Ang bahay ng tao na nagtitinda ng kikiam ay maglalakad ka pa, pasukin pa, interior. Sasadyain mo pa. So, ang distansya 100 meters away from the place kung saan nagtitinda ng kikiam. So, yan ang pangalawang kapalpakan ng pulis. Na, dito na ngayon pumasok ang kapalpakan ng Public Attorney's Office. Attorney, hindi ko babanggitin pangalan mo, pero at iba pang kapwa niyong abogado na Public Attorney's Office at mga piskal, alam ko maraming piskal nakikinig sa akin.
at mga public attorneys. Please naman, kung hinahandle nyo ang kaso ng mga maralita, kasi iyon naman ang nakamandato sa inyo, please naman, magiging tapat naman kayo sa inyong trabaho. Siguro out of ano lang yan, carelessness or negligence. Kaya lang serious ang negligence kasi makukulong na sentensyahan yung tao dahil sa kapalpakan mo, attorney. Akalain mo ba naman na inamin mo sa korte na yung suot ng akusado ng hinuli ay siyang damit din na suot kuno ng isang tao na makikita sa CCTV habang nanghulap sa isang samgyupsal? Ang isa pang mali at sa public attorney's office, siguro sa dami ng trabaho nila, nagkaroon lang sila ng polisiya na hindi, pag nasentensyahan yung kanilang kliyente ng mga mahirap, ay hindi na nila binibigyan ng serbisyo na magsampa ng motion for reconsideration. Kundi gusto nila diretso na notice of appeal. So, yan yung tatlong yan, yun ang mga pinapoint out ko na mali. Na ang korte naman, hindi naman, ito pangatlong pagkakamali ng korte. Batas na yan sa rules of procedure at saka sa constitution na yung pag-aamin ay dapat pinipirmahan yan ng akusado at ng kanyang abogado. At kailangan may gabay ng abogado at kailangan alam ng akusado na ang kanyang sinasantabing karapatan ay makukulong siya. So, yung ginawa ng Public Attorney's Office na pag-amin sa loob ng korte, oo, yan nga yung damit na sinuot. Dapat pinirmahan yan muna ng akusado. Hindi pwede tanggapin ng korte yan na kahit sinabi pa ng abogado niya, ay ganoon nga. Batas na talaga. Mga judge na nakikinig sa akin, mga abogado na nakikinig sa akin, mga piskal na nakikinig sa akin, hinihiling ko po sa inyo, huwag niyo po kalimutan yung batas at magsagawa kayo ng pre-trial agreement. At ang batas na pagsagawa ng pre-trial agreement, yun po yung mga nakalagay doon sa agreement na pre-trial ay hindi lahat pinitanggapin ng korte yun hanggat walang pirma ng akusado. Itong ginawa naman ng Public Attorney's Office. Nag-amin siya, hindi niya pinapirmahan sa akusado kung conforme ba ang akusado sa sinabi ng abogado o hindi. So, I am addressing this concern to the judge, to the police, to the Public Attorney's Office, and to the prosecutor. Kayo rin mga prosecutor, ito pa may pagkakamali pa. May pagkakamali din ng prosecutor to. Ayaw kong banggitin ang pangalan ng prosecutor. Your work is not only to convict, to work for the conviction of the accused. Your work also includes the acquittal of the accused if you have evidence. And your work is to defend the accused if the accused that you are prosecuting is being unjustly prosecuted. Ano ibig sabihin nun? Ikaw naman na piskal, napanood mo naman ang pinalabas ng GMA7 na balita. At nakalabas doon, iba yung damit ang sinuot ng akusado na siya hinuli kumpara sa damit na sa loob ng korte na dinala ko, no? At hindi ka man lang kumontra. So, ibig sabihin, mga piskal na nakikinig sa akin, kasama si Piskal AJ, dalawa po ang obligasyon nyo. To disclose to the court whatever evidence is favorable to the accused. Basahin ninyo ang kaso na Brady versus Delaware. Yung kasong yan po, desisyon ng Supreme Court ng Amerika na nag-uutos sa lahat ng prosecutor sa Amerika na hindi pwede na hindi itago nyo lamang ang ebidensya ng pabor sa akusado. Kailangan ipakita nyo yan.
At hindi naman ibig sabihin na palpak trabaho mo bilang prosecutor. Bagkus nakatulong ka sa gusto ng Estado na lahat ay mabigyan ng katarungan. Sa kasong itong binabanggit ko, hindi man lamang kumontra ang piskalya. Alam na alam naman sa katotohanan ng buhay na hindi iyon ang sinuot ng akusado nung siya'y hinuhuli ng pulis. Kaya maraming mapapalpak dito. Ang judge na ito nirekomenda ko sa akusado na kasuhan niya sa Judicial Integrity Office. Ang kaso ay gross ignorance of the law para matanggal sa pagka-judge. Ngayong ibang mga pagkakamali ay hindi ko na i-discuss kasi pwede ko maikonsidera yon na matters of appreciation lang. Pero ang appreciation ko sa ibang matter na to, tinanong ng pinakita sa korte sa during the trial na yung mga biktima kuno-kuno ito, lahat sila nagsasabi na hindi nila nakilala yung nakamask. Pero may sinasabi silang iba, may isasabi ko nung nagbukas ko nung wala namang ebidensya na ipinakita na nagkumuha ng mask yung isang tao. Sinabi, ayun nga siya, yung nga siya. Ibig sabihin po, sa salita pa lamang ay hindi mo na pwede mababasihan na sapat na ebidensya, judge. You have to have supporting evidence to back up the statements of the alleged victims. Ipakita ko ngayon ang desisyon na ito. Ngayon, tinulungan, sampa ng motion for reconsideration at pinint out yung mga mali. Number 1 na mali ay yung pagtanggap ng PAW na ebidensya daw kuno. Inaamin ng PAW na yung sinuot ng akusado sa panahon na siya hinuli ay ganun din ang damit na sinuot nung siya nung hold up. Yan ang una. Next is, pinint out yung ibang mga palpak kagaya ng single larceny rule. Ano ibig sabihin single larceny rule? Na kung nang hold up ng bus, isang krimen lang po yan, pang hold up ng bus, kahit ilan pa ang laman ng bus na ang laman ng tao na hinold up. May isang decision din Supreme Court. Kagaya nung araw, mga bahay nakaangat sa lupa. Merong mga sahig na mga kawayan. May mga manok sa ilalim ng bahay. At may nagnakaw na mga manok sa ilalim ng bahay. Ang naging tanong, ilang theft case ba? Ilang pagnanakaw ang nangyari? Ang sagot ng Supreme Court natin, isang pagnanakaw lamang. Kahit ilang manok pa ang ninakaw na panabong. Meron ding isang kaso, si Miriam Santiago mismo ang inaakusahan dito sa Sandigan Bayan. Ang nangyari kay Miriam Santiago ay pumirma siya ng order na bibigyan ng Filipino citizenship yung 14 na Indian national. Kinasuhan si Miriam ng 14 na kaso. Ang sabi ng Supreme Court natin, isang kaso lang yan. Kaya binasura ng Supreme Court ang kaso laban kay Miriam Defensor Santiago. Kasi isang papel lang, nakalagay ang pangalan ng 14 na Bombay at isang perma lang. Sa isang pagkakataon lang ginawa. Isa pa na batas sa pag-apply ng single larceny rule. Meron kang cheque. Piniki mo yung cheque. Piniki mo yung petsa. Piniki mo yung amount. Sinulat. At piniki mo yung perma ng may-ari ng cheque. Ang tanong, ilang falsification ba? Ilang pamimiki ba ang kaso mo? Sagot, isa lang. Kasi at the single instance yan. Deemed absorbed. Inuutos mo sa Article 48 na kung sa pagkakataon na yung isang krimen ay nagawa sa pamamagitan ng isa pang krimen na kung titingnan mong sitwasyon, hindi pwede magawa ang pangalawang krimen kung hindi gagawin ang unang krimen. Isang crime lang po yun.
Kaya dito, sa ibang korte naman ito, pero sinasabi ko lang siya, may ibang, some other matters ko na i-discuss yan. At least nabigyan ko kayo ng knowledge sa batas ng ebidensya at batas ng criminal case, criminal law on evidence and criminal law on the application of single larceny rule. So, ito po yung decision. So, nag-motion for reconsideration, binasura pa rin ng judge. Pinoint out na yung mali ng judge, binasura pa rin niya. Nako. O, ito yung motion for reconsideration. Hindi ko nang ilalagay yung pangalan ng korte. O, yan. Yan. Hindi ko nalagay yung pangalan. Ito yung grounds. Sinabi rito yung pag-identify ng PAO. Long sleeve daw. Yun, pinakita ko lang sa inyo yung discussion para maniwala kayo. Ito pala yung makita ninyo na ebidensya nung hinuli ang tao ay naka-short sleeve. Tapos sasabihin sa korte naka-long sleeve. Yan ang ebidensya number 1. So ano pa? Sagutin mo muna. Mga naniningil yan. Sabi mo, tawag lang ulit. So ito po yung samgyupsal na kainan kung saan nangyari ang holdapan. So, ang isa pang mali dito ng pulis, hindi sila nagpresenta ng ebidensya ng chain of evidence rule. Na ang kiniklaim nila, yung motor na yan, yun ang ginamit sa pang-hold up. Yung isang CCTV lang nakita nila. Hindi naman nakikita sa CCTV nung sa hold-upan na lugar na may motor. Yan. Yan ang motor. Wala ka makikitang motor dyan. Itong binilugan, ito yung naka-long sleeve. Na ako nakukuha sa CCTV. Tapos ito naman yung hinuli siya. Short sleeve. So makikita mo ang kapalpakan ng ating sistema ng katarungan. Yan. Ang hinihiling na lang ng ng mga pamilya nito ay mailabas lamang, malalaman lamang ng buong bansa yung kapalpakan. Ito po yung single larceny rule bago ako umalis. Ito yung mga desisyon ng Supreme Court. People versus Haranilla. GR number L28547, February 22, 1974 nangyari. Itong kasong ito ay si Elias Haranilla at ang kanyang kapwa-akusado ay nagnakaw ng 6 na panabong na manok sa Iloilo, sa ilalim ng bahay. Sila ay kinasuhan ng robbery with homicide kasi may namatay daw. At multiple counts of theft. So marami, kabawat manok, isang kaso na pagnanakaw. So ang ruling ng Supreme Court, the Supreme Court applied the single larceny doctrine, holding that the taking of 6 roosters from the same place at the same time under a single criminal impulse constituted one theft, not 6 separate offenses. The court clarified that the act was simple theft, not robbery, as no force upon an inhabited house occurred, and treated the homicide separately. Ayan. Isang kaso. Significance ito, the case is a cornerstone. Itong pinakaunang case of single larceny rule. The case is a cornerstone of the single larceny doctrine in the Philippines. Kailan pa ba yan nangyari? 1974. Mga Ilonggo ang nagnakaw niyan. Ito naman, People versus Tumulak. 1952 nangyari. The facts of the case, the accused stole o nagnakaw ng multiple items from a single location during one incident. Ang Supreme Court nagsabi, kahit na marami ang kinuha, iisang kriminal lang na pagkukuha yan. Isang pagnanakaw lang ang kaso.
Ang sagot, ang dahilan niya, being part of a single criminal design and executed in one continuous act, tuloy-tuloy, walang patid-patid, constituted a single theft. The decision reinforced the principle that the number of items taken does not multiply the offenses if the act is unified by intent and execution. Significance, the case predates Haranilla and helped lay the groundwork for the doctrine's application. People versus Ambagan, nangyari 2018, bago lang. Facts, the accused stole multiple items from a single establishment in one transaction. Siya parang pumasok ka sa 7-Eleven, ninakaw mo maraming noodles, kasi gutom ka, kung ano-ano pa, tapos paglabas mo, so hindi ka pwede kasuhan sa bawat item ng noodles. Dapat isang crime lang yun. So ano pang ano pang iba? Sa People versus De La Cruz, nangyari 1950, mas nauna pa ito. Ang nangyari dito, the accused took several pieces of property from one owner during single occasion. So, ang Supreme Court natin nagsabi, the court held that the taking were part of a single larceny as they occurred under one criminal impulse and in a continuous act. The decision emphasized that the doctrine applies when the taking are closely connected in time, place, and purpose. So, isa pa, People versus Sabalones, 1959, na kaso. Ang nangyari dito, the accused stole multiple items from a single source in one continuous transaction. Ang sabi ng Supreme Court, the court applied the single larceny doctrine, ruling that the taking constituted one offense due to the unified intent and single occasion. The decision distinguished between separate acts of theft, different times and place, and a single larceny. Yan, mayroon pang isa. So, ang ibig sabihin, ano ba ang katangian nitong mga single larceny rule? Number one, unified, iisa lamang ang intention. The doctrine applies when multiple takings stem from one impulse or plan. One plan lang. O plano ko, papasukin kong bahay ni bahay ni Saldi ko, maraming kwan doon. Nakuha ko 1 bilyon. So, ilang kasong pagnanakaw ang nakaso ko? Isa lang. Kaya lang, malakihan lang 1 bilyon. The proximity in time and place, dapat magkalapit-lapit o iisa ang lugar at ang oras. Delito continuado, continuous crime. Under Article 48, continued crime involves a single crime with multiple acts executed under one criminal resolution applied to theft and similar offenses. So, ang isa ring benepisyo ito, ayaw ng korte na marami pang kaso, iisang kaso lang yan. Kaya tinrate niya isang kaso. Yung application nito, hindi lang sa theft nag-apply, para sa iba pa. Distinguishing scenario, the single larceny does not apply when taking occurred at different times and places. It cannot apply if there are distinct criminal intents for each taking. Kagaya ng basta pa iba-ibang disenyo, the crime involves distinct methods of separate transaction. Kung iba-ibang ang pamamaraan. So, hindi siya magiging isa. So, yan lamang po ang ating ipinakita sa ngayon na topic natin sa ngalan ng katarungan po. Magandang umaga po sa inyo, bayan. Okay, mag-shout out na lang po ako. Si Ami Calnia, good morning. Inhirin Bagyo, Bagyo Bigat. Helen. Utikiano, Flandes. Judge for sale ba yan? Kay Kumaro. Good morning po, Dr. Engineer Tony Tirador Housing, more power po. Marjorie Hinterula, good morning. Fernie Pinto Sr., musta ka na? Francisco Reyes, i-abolish na dapat ang law at ang engineering courses. Eladio Junior Socorro Tamsak, Rodi Rabi. Tapos Dr. Kausing, you are in my prayers. Salamat po, Pastor Rodi Rabi. Andre Centino, hain man sila, sir. Dito sa Cavite Bay. Pariente na ako ni si Andre Centino. Tatay na ako, Centino, ang pilido sa nanay. Dave Dumbrick, good evening, attorney. Watching while driving back home. Have a nice day. Salamat po, Dave. Salonga Sakal, 4,
Dapat, Dr. Toto, magturo ka ng criminal procedure sa mga police officers para maiwasan ang acquittal ng mga guilty accused. Mario Bolones, bakit di ka mag-judge? Puro kadaldal. Ano ka? Ito nga, kahit na mga police stories ang binabanggit ko, hindi mga politika nagagalit ka pa. Probinsyang Lakay, Dok, ano po shampoo mo? Ito naman ikaw naman Lakay, binayaran ka lang ni BBM Pati mga pagkakalbo ko, pinakialaman mo. Bergie Piquero, like Fiscal AG, always bulok ang sinasabi. Ganun. Dennis Kausing, good morning bro. Gina, agree ako attorney. Mark Calson, Indio Lacuna, Mel, Cardo sa Bukid, sana po may balik na po lisensya no. Salamat po. Miss Daisy, good morning doctor. Anonsi, legit po ang pick ni FL at James Kumar. Bergie Piquero, thank you Sir Toto. Causing your vlog is very informative. Capricorn December, may mga bulok na nakahalo dito. Kalimutan nila na magaling na abogado yung Toto. Causing license niya ang nawala pero hindi ang talino niya. Jerry Diazis, tama ang ruling na isang Christian lang talaga dahil paano kung ang ninakaw ay 2 kilong bigas tapos ilang butil ng bigas mayroon sa 2 kilo. Magandang halimbawa yung inibigay mo, Jerry Diazis. Sa bawat butil ng bigas, yun ang ninakaw mo. Nagnakaw ko ng 2 kilong bigas, kailangan ikakaso sa iyo, sa iyo, Rosalie, kada butil. Hiwa-hiwalay na kaso. Announce 2025 case, closed na po ang Maguindanao Massacre, ang Patuan Massacre. Okay? So, dyan na po tayo. Maraming magandang umaga po sa inyo lahat.